araw sa inyong lahat. Alas 3:30 na ng hapon. Ngayon ay inaanyayahan ko kayong lahat na makinig sa DZRM-DZZ Radyo Balita. Pero bago yan, tanungin muna natin kung si Parang Ingrid kung handa na ba siyang makinig. Kaya ko pa, maganda natin makinig ko araw-araw balik ulit. Kung sa ganon, nandito na ang DZRM-DZZ Radyo Balita. Magandang araw, kayo ay nakikinig sa DZRM. DZZ. Magandang araw, kayo ay nakikinig sa DZRM. DZZ, Radio Balita. At ang tanong natin ngayon, paano nga ba natin malalaman ang katotohanan? Ang sagot ay may kaugnayan sa isang sangay ng filosofiya, epistemolohiya. Habang sila ay nakikinig sa radyo, sila ay tila naguguluhan at napapaisip na konektado sa sitwasyon nila ang balita. Ang epistemolohiya ay isang sangay ng filosofiya na tumatalakay sa kaalaman kung ano ito, paano natin nakukuha at paano natin malalaman kung totoo. Dahil sa araw-araw natin buhay, maraming tayong naririnig, nakikita ang pinagdiwalaan, pero hindi lahat ng informasyon na natatanggap natin ay nangangahulugang tama o totoo. Kaya alam nyo natin ang nangyari bakit ito nga ang sitwasyon. Ang paniniwala ay pagtanggap namin sa isang bagay bilang totoo, ngunit ang kaalaman ay nangangailangan ng sapat na ebidensya, dahilan o katayan upang mapatunayan kung masama ang ating paniniwala. Oh, ma, makinig tayo. Mukhang konektado to sa nangyayari ngayon. Oo nga, ma. Sabi nila, ang kaalaman ay nangangailangan ng ebidensya at sapat na katayan. Kaya ma, dahil ako lang malapit sa bag mo, hindi ibig sabihin na ako walang kumuha. Basta. Ikaw yung ipakita kong malapit sa bangko. Pero ma, hindi ba? Sabi rin nila, isipin muna natin kung ano ba ang buong nangyari bago tayo gumawa ng konklusyon. Ma, bakit may iba pang posibilidad kung bakit ito nawala? Sa karagdagan, ang epistemolohiya ay hindi lamang tungkol sa pagtatanong kung ano ang alam natin, kundi Grabe, kung tagam yun. paano natin Nalain. ito nalaman. Sinusuri ko kung saan nagkagaling ang ating kaalaman, kung makakatiwalaan ba ang ating mga pinaniniwalaan, at kung sapat ba ang dahilan o ebidensya upang masakinta ang isang bagay. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng epistemolohiya na huwag magtatanggapin ang lahat ng ating narinig, nakikita o iniisip bilang katotohanan. So mali pala yung naging unang konklusyon. Oo ma, hindi namin sinasabing mali ka kagad. Sinasabi lang namin, mas mabuti ng may ebidensya para mas alam mo kung sino talagang kumuha ng pera ko. Kaya pala hindi dapat agad ako nanunumba ng sino-sino sa hinala ko lang. Dapat alamin muna natin ang katotohanan. Magkaroon tayo ng ebidensya o sapat na batayan upang masabi natin si Jay talaga ang kumuha ng pera. Sa huli, ang epistemolohiya ay natuturo sa atin ang maging mapagod sa ating mga paniniwala at sa informasyon na tatanggap natin. Dahil sa bawat bagay na ating pinaniniwalaan, may isang malagang tanong na dapat natin itanong. Ang tanong, paano mo nalaman? Wow! Very good!